Pagka-regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, So, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel. Kaya ngayon, yung ginawa nila, no? pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Oh, maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Yan. O magkano naman yan? Ito po. O bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay ba, iba po yung program. Kanina naman yan. Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, tama. Ang tawag niyan, it's GAB. 6.7 din eh. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin yung 400 pesos. Kasi tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-jaggle-jaggle eh. Okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Hindi itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na. Mukhang napasa na. Nandun na sa ano namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo. Magkakaroon ngayon na tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang BICAM. So, hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa, o di nagre-revisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So, hindi naman nawawala yung total eh. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So, hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado ba, may allocable din? Halimbawa, kasi... Yun, mamaya na natin na yan. Sige. Ikaw naman masyado ka mga dalintado. Dito muna tayo sa... Sige. Dito. Sa House. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng... hindi sila nag-agree. So, merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa... At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. Ikaw anong distrito mo? National niya kami. Bakit? Magkailan bang boto mo? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes? 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo nang binoto ka lahat. Ako, milyon-milyon eh. Ako, ilan bang boto mo? 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. BICAM. Ayan. Isang halimbawa niyo dyan, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Nasabi niya, pondo niya ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi halimbawa, sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, Alam mo, sa 2.1 na yan, hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako, ay mga in-house lawyers. Yan, Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang
Anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang. Oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayo inuuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang ako ng ganito karaming lawyers. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nung nasa Kamara kayo. Ginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. Kaya nung sinasama nila ko, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. Ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan. Ang resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bonoan, sabi niya, yung allocable 450p. Laki. Isipin mo malaki yun, ha? Yung leadership 100 B. Ang program 150. Pagkatapos yung diferensya 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, In-assume na natin, ito na ang pangangailangan ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Pero ito na yung kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. 6.7 trillion ang hinihinging budget. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Ang nagiging problema, may nawala doon sa mga merong naidagdag. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin yung 400 pesos. Kasi tanggalin natin ganito yun. Kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle eh. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So, naapektuhan pala yung proposal na galing mismo doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Kaya bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, para masolusyonan ito, Sen. sa panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, yung palistahan, over and above, yung NEP. At merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumula ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Parang isiningit. Hindi naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program.
na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Di ba? Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Nako. Kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin ng amendment. amendments, Gumamit ka ng iba. O sabihin mo, saging na saba. Yun din yun eh. Nadagdag din yun eh. Opo. Di ba? Iniba mo doon sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba? Nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate. Opo. Yung dalawang Wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion,